Sa pagitan ng Iceland at Norway ay makikita ang malatuldok na grupo ng mga isla. Ito ang Faroe Islands. Maliit pero sa malapitan, makapigil hininga ang kagandahan. Napaka-peaceful at napakalinis. Tingnan nyo naman ang kanilang dagat. Napakaganda ng kulay ng tubig. Dito, halos wala kang makikitang mga puno, kundi mga damo lamang. At alam nyo ba, mas marami pa ang tupa dito kaysa sa mga tao. At isa sa paboritong kainin ng mga tao dito ay ito, fermented sheep na kung iyong titingnan ay para ng bulok. Nung inamoy ito ng lalaki ay kitang-kita na hindi kaaya-aya ang amoy. That's when the ammonia comes out. This has such a strong smell to it. So I've just peeled the fat away. At ito pa, paborito din nila, karne ng pilot whale at natural talagang itim ang kulay nito. Sagana rin ang Faroe Islands sa yamang dagat. Pero alam nyo ba kung saan sila nagkukulang? Sa babae. Unti-unti nang nauubos ang mga kababaihan sa Faroe Islands. Bakit kaya? Gaya ng Pilipinas, ang Faroe Islands ay isa ring archipelago. Ibig sabihin, nahati sa maliliit na mga isla ang teritoryo nila. Binubuo ito ng 18 na mga isla na gawa sa volcanic rock. Meron itong total land area na 1,399 square kilometers. Napakaliit, mas malaki pa dito ang Davao City. Ang Faroe Islands ay hindi isang bansa, kundi parte ng Kingdom of Denmark. Bale, ito ay autonomous territory ng bansang Denmark. Pero kahit ganoon, meron silang sariling gobyerno. Meron silang sariling wika na tinatawag na Faroese. At may sarili din silang kultura lalo na pagdating sa pagkain. Ang main source of income ng Faroe Islands ay pangingisda. Ang taglamig dito ay nagtatagal ng 6 na buwan at umuulan dito ng hanggang 300 days kada taon. Ayon sa official site ng Faroe Islands, noong 2023, nasa 54,149 katao lamang ang kanilang populasyon. Mas marami pa ang tinatayang 70,000 na tupa na nasa lugar. Bagay nga ang pangalan ng lugar dahil ang Faroe Islands ay nangangahulugang Sheep Islands. Pero kung marami silang tupa, unti-unti namang nauubos ang kanilang kababaihan. Ayon sa World Bank, noong 2021, nasa 48.2% lamang ang populasyon ng mga babae sa Faroe Islands. Ibig sabihin, nagkukulang sila ng nasa 2,000 females. Kaya itinuring ito bilang isa sa most gender imbalanced places sa Europe. Hindi balanse ang bilang ng babae at lalaki. Isa sa mga tinuturong dahilan ng pagliit ng populasyon ng mga babaeng Faroese ay ang financial crisis noong 1990s. Dahil kakaunti ang career opportunities sa lugar, may mga umalis sa Faroe Islands para magtrabaho sa ibang bansa. Marami rin sa kanila ang umalis para mag-aral sa ibang bansa. Marami ang hindi na bumalik. Pero kung ang mga babaeng Faroese ay nagsialisan, maraming Pinay naman ang dumadating at tumitira sa Faroe Islands. Marami kasing lalaking Faroese ang piniling maghanap ng forever sa ibang mga bansa at isa na nga dito ay ang Pilipinas. Maraming Pinay ang nakatagpo ng happily ever after nila sa Faroe Islands. Ayon sa DW News, noong 2020, nasa 200 na Pilipina na ang nakatira sa Faroe Islands. Ilan sa kanila ay nagkakilala sa internet, dating agency o kaya naman mula sa ibang Filipino-Faroese couple. Bukod sa mga Pinay ay marami-rami rin ang bilang ng mga babaeng Thai sa Faroe Islands. Marami sa mga Pilipina na nakatira doon ay itinuturing ng tahanan ang Faroe Islands at mas pipiliin daw nilang mamuhay doon kaysa dito sa Pilipinas. Mas maganda daw kasi ang kalidad ng buhay nila sa Faroe Islands kaysa sa Pilipinas. I will live here forever. I will grow old here. I will die here, I think. I would love her to grow up here in the island because I like the life here in the Faroe Island. So it's a good to raise a family in the Faroe Island. At hindi rin maikakaila ang napakagandang landscape ng lugar. Sa ganda nga nito ay na-inspire pa ditong i-shoot ang Filipino movie na A Far Away Land na pinagbidahan ni na Paulo Contis at Yan Santos. Kung kayo gusto nyo bang manirahan sa Faroe Islands, this is your Ate O from our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!